Grabe guys, ang sakit ng katawan ko sa biyahe. As in parang 5 days in Cebu. Ngayon ko lang na-realize na yung katawan ko bumibigay na talaga. Siyempre sa umaga, bawal magmaoy-maoy. Ang dami pang labahin, ang dami pang gagawin, ang dami pang lulutuin. So kailangan natin magkape. Kailangan pampabuhay ang inumin bago gumawa sa bahay guys. Bakasyon is done na talaga. So balikan natin yung mga ganap namin sa Cebu. Ito yung scene na pauwi na kami ni Tito Melnyo. So ayan, iidlip na daw siya dahil naka-park and fly lang kami sa Clark. Sabi niya kasi sa akin noon na mag-bus kami, ayaw ko nga. So may dala-dala akong lechon doon guys, nakita niyo yun sa may pahan ko. Pag ito lumipad na yung eroplano sa ere at steady na siya doon, ako kakain na si Tito din, syempre. Dito ako na-amaze guys na, goodbye Cebu, ang ganda mo pala Cebu. Nagmumuni-muni ako habang tulog yung isa. So, ang tagal naman ng break time. Inaantay ko talaga pag sinabing pwede nang hindi mag-seatbelt, pwede nang kumain na ba? Nagising yung isa guys. Social ang pagkain natin ngayon. Nakakaluwag tayo sa buhay. Lechon. Hindi tayo magno-noodles ngayon sa eroplano. Noodles kasi laging kinakain ko pag nagbabiyahe. Eto, itatanong ko ito kung sinong nakakaalam. Ano to? Parang marble siya pag tinitingnan ko sa ere. So, kahapon pa kami nagdidebate ni Tito Melnyo. Hindi, parang palayan yan. Sabi ko, hindi yan palayan. So, eto na nga. Nagda-drive na siya pauwi sa amin. Kaya sabi ko, laban mahal dahil ayaw ko talaga magbus pag nandito ka. Ba't ako magbabas? Isa sa mga sakit ko guys pag nakabas ako is ihiin ako talaga. So yun, kumain muna kami bago umakyat sa Baguio.